Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 131. Napakaganda. Hiniling mo ito. Sige na, atakihin ninyo siya. Durugan ninyo ang batang iyan at ihagi sa kalsada para kainin ng mga aso, sabi ni Leopard habang tumatawa kahit galit at iwinagayway ang kanyang kamay bilang utos sa pag-atake. Handang-handa na ang kanyang mga tauhan at isa-isa nilang itinaas ang kanilang mga sandata habang mabangis na sumugod kay Leon. Lumapit kayo, sigaw ni Leon. Upang maprotektahan ang kaligtasan ni Iris, hindi siya umalis kahit isang hakbang sa tabi nito at nag-ingat pa siyang huwag umiwas basta-basta sa mga atake ng kalaban kung sakaling tumama iyon kay Iris kapag nakaiwas siya. Ibibigay ko na ang lahat, bulong ni Leon habang kinikiskas ang ngipin, nagtipon ng espiritual na enerhiya sa kanyang likod, at sinalo ang atake ng 3 bakal na pamalo bago napadaing. Pagkatapos ay tumalon siya at sinipa ang 3 kalaban ng sunod-sunod. 2 kalaban na may hawak na itak ang sumunggab sa pagkakataon upang tagain ang ulo ni Leon. Nanatiling kalmado si Leon sa gitna ng panganib, hinablot ang palso ng isang kalaban, inagaw ang itak nito, at tinaga ang braso ng isa pa sa isang mabilis na galaw. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at napasigaw sa sakit ang kalaban bago sinipa pabagsak sa lupa. Nabigla ang mga tauhan ni Leopard sa kanilang nakita. Lahat ng naroon ay piling tauhan ni Leopard at bawat isa ay bihasang mandirigma na kayang harapin ang 10 ordinaryong tao ng mag-isa. Ngunit hindi nila inasahan na kayang lampasan ni Leon ang kanilang mga kasama sa isang iglap. Napakatinding pagpapakita iyon ng tapang. Sa kasamaang palad, likas sa kanila ang karahasan at imbes na matakot, lalo silang naging mabangis dahil sa ipinakitang tapang ni Leon. Isa-isa silang sumugod habang itinaas ang kanilang mga sandata at desperadong umatake kay Leon. Mas naging malakas si Leon nang magkaroon ng itak at iisa lang ang nasa isip niya, ang pigilan ng sinuman na saktan si Iris. Dahil dito, tinalikuran niya ang depensa at hinayaan ang mga atake na tumama sa kanya. Upang protektahan ang sarili, ibinuhos niya ang espiritual na enerhiya sa mahahalagang bahagi ng katawan at sinikap na iwasan ang 2 bagay na tamaan, ang kanyang mga vital na bahagi at masugatan ng matatalim na itak. Kasabay nito, hindi tumigil ang kanyang mga kamay. Bawat galaw ay may kasamang isang taga sa bawat kalaban at sa loob lamang ng ilang sandali, kalahati ng mga tauhan ay kanyang napabagsak sa isang iglap. Dugo ang nagkalat at ang kanyang mga damit ay namantsahan ng pula. Hindi madaling ilarawan ang nakakagimbal na tanawin sa harap nila. Masama ito. Napakahusay ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban na mula ang mga mata ni Leopard sa kanyang nasaksihan. Hindi niya inakala na ang payat na mukhang tulad ni Leon ay may lakas na lampas sa imahinasyon. Doon niya napagtanto kung bakit paulit-ulit na binigyan ni Leon ng huling pagkakataon ang mga ito kanina. May kakayahan talaga si Leon at hindi lang basta nagyayabang. Siya ang nagkamali sa pagmamaliit kay Leon. Papatayin kita dahil sinaktan mo ang mga kasama ko, sabi ni Leopard na labis na nag-alala at agad na humugat ng itak. Mag-ingat ka, Leon, sigaw ni Iris nang ang kumikislap na itak ay halos umabot na kay Leon. Namutla ang kanyang mukha. Si Leopard ay isang napakalakas na mandirigma at napakabilis kumilos. Dahil dito, mas mapanganib siya kumpara sa iba. Abala si Leon sa pakikipaglaban at huli na upang lumingon at lumaban pabalik. Sa kritikal na sandaling iyon, mabilis niyang inilipat ang kanyang katawan upang maiwasan ang matinding panganib at hindi tamaan ang kanyang mga mahalagang bahagi. Tinaga ni Leopard ang likod ni Leon gamit ang itak at tumalsik ang dugo sa iba't ibang direksyon, at may ilan pang napunta sa mukha ni Iris. Napatulala si Iris at tuluyang na blanko ang kanyang isipan habang umuugong ang kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang mainit na dugo ni Leon na lubos na kabaligtaran ng lamig ng kanyang puso. Para bang dumating ang katapusan ng mundo at gumuho ang lahat. Namutla siya at nanghihina hanggang muntik ng matamba. Aray, napangiwi si Leon sa sakit ngunit sa kabutihang palad ay naipon na niya ang espiritual na enerhiya sa kanyang likod bilang depensa. Mabuti na lamang at hindi masyadong malalim ang sugat, kung hindi ay baka kalahating patay na siya o tuluyan ng namatay. Mamatay ka na, mariing sabi ni Leon habang kinikiskas ang ngipin, na tiniis ang sakit sa kanyang likod,
at humarap upang suntukin ang dibdib ni Leopard. Napakalakas ng puwersa ng suntok na iyon na kayang makabasag ng bato. Nagulat si Leopard sa biglaang pag-atake at agad na gumawa ng kamao ang kanyang libreng kamay upang salubungin ang suntok ni Leon ng kaparehong lakas. Nagkaroon ng marahas na banggaan at napaatras si Leon ng ilang hakbang. Samantala, nipaurong si Leopard ng 5 o 6 na hakbang. May biglang init na umakyat mula sa kanyang lalamunan at nag-iwan ng lasang metal sa dulo ng kanyang dila na halos masuka siya ng dugo. Mas malakas ka kaysa sa akin. Hindi ba't ang antas mo ay umabot na sa rurok ng acquired state? Paano naging posible iyon? Puno ng takot na sabi ni Leopard habang nakatingin kay Leon. Magkakatulad ang mga nagsasanay kahit magkakaiba ang pinanggalingang paaralan ngunit iisa ang resulta. Sa makabagong panahon, marami na sa mga sining na ito ang nawala at kakaunti na lamang ang mga tunay na mandirigma. Isa si Leopard sa kanila. Ang pag-unlad ng isang mandirigma ay nahahati sa mga antas at yugto. Ang acquired state ay may 4 na antas ng initial. Acquired state intermediate, acquired state advanced, acquired state at peak. Mayroon ding innate state at mas mataas pang antas. Ang sinumang umabot sa innate state ay itinuturing na napakalakas. Ang antas ni Leopard ay advanced acquired state kaya hindi iyon masyadong mataas. Ngunit bihira pa rin ang mga taong kasing lakas niya kumpara sa karamihan. Kahit 3 hanggang 5 sundalong espesyal ay maaaring hindi siya kayang talunin. Ngunit mas malakas si Leon sa kanya at maaaring lampas pa ito sa kanyang antas at umabot na sa peak acquired state. Hindi naman mandirigma si Leon kaya wala siyang naiintindihan sa mga sinasabi ni Leopard, at hindi niya alam kung ano ang peak acquired state. Lumapit ka pa, malamig na sabi ni Leon. Itinaas niya ang itak, na bahagyang inikot ito, at agad na umatake. Nagulat si Leopard sa biglaang galaw at gumulong sa lupa upang iwasan ang nakamamatay na atake ni Leon. Walang galaw ng tunay na enerhiya sa katawan mo. Ibig sabihin hindi ka mandirigma, sabi ni Leopard habang tumatayo at nakatingin kay Leon. Ang isang mandirigma ay gumagamit ng tunay na enerhiya upang lumikha ng lakas mula sa loob. Sa bawat pag-atake ay may kasamang galaw ng enerhiyang iyon, ngunit wala siyang naramdaman mula kay Leon kaya malinaw na hindi ito tunay na mandirigma. Marahil likas lamang na malakas si Leon at ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa kakaibang lakas ng kanyang katawan. Paano ka naglalakas loob na magpakita ng tapang sa harap ko kahit hindi ka mandirigma? Sobra ang lakas ng loob mo. Papatayin kita. Ang tunay na enerhiya at panloob na lakas ng mga mandirigma ay nagbubunga ng napaka-komplikado at pabago-bagong mga galaw sa pakikipaglaban. Bahagya lamang na mas malakas si Leon kaysa kay Leopard, at kung aasa lang siya sa purong lakas ng pagsabog ng puwersa, halos tiyak na matatalo siya. Dahil dito, halos nawala ang takot ni Leopard. Itinaas niya ang itak at nagsimulang umatake kay Leon. Gustong matapos agad ni Leon ang laban kaya sinalubong niya ang atake ni Leopard sa halip na umiwas. Isang malakas na tunog ang narinig at nagliparan ang mga spark nang magsalpukan ang 2 itak. Panahon na para iluhod ka, ngumingisi si Leopard habang nagpapakawala ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Sumugod siya kay Leon sa pamamagitan ng itak at sinubukang gumamit ng tunay na enerhiya para sa pangalawang pag-atake. Nagiging predictable na ang galaw ni Leon at hindi niya kakayanin ang ikalawang atake dahil hindi siya mandirigma. Halos siguradong matatalo si Leon. Ikaw ang dapat lumuhad, malamig na sabi ni Leon habang ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya upang salubungin ang tunay na enerhiya ni Leopard. Sa isang iglap, winasak ng espiritual na enerhiya ni Leon ang tunay na enerhiya ni Leopard at malakas itong tumama sa dibdib nito. Dumura ng dugo si Leopard at tumilapon ang kanyang katawan na parang bala bago bumagsak ng malakas sa lupa. Hindi maaari hindi ito totoo, nakahiga si Leopard sa lupa na puno ng takot. Hindi niya inakalang kayang labanan ni Leon ang kanyang ikalawang atake na may kasamang tunay na enerhiya. Mas lalo siyang kinilabutan dahil wala siyang ideya kung anong paraan ang ginamit ni Leon. Hindi niya alam na ang ginagamit ni Leon ay espiritual na enerhiya na mas mataas ang antas kaysa sa tunay na enerhiya. Dahil bahagyang mas mataas din ang antas ni Leon, mali ang naging desisyon ni Leopard na salubungin siya ng harapan at iyon ang nagdala sa kanya sa kapahamakan.
Kung hindi sana, maaaring tumagal pa siya sa laban. Tanggapin mo ito, sigaw ni Leon habang sinubukang tapusin si Leopard at itinutok ang itak sa nakahandusay na kalaban. Lubhang natakot si Leopard dahil sa matinding sugat na natamo niya at wala na siyang lakas para umiwas o lumaban pa. Paano mo nagawang gawin yan? Sigaw ng natitirang 10 tauhan ni Leopard nang makita ang panganib ng kanilang pinuno. Nagdilim ang kanilang paningin at sabay-sabay silang umatake kay Leon. Hindi kayang saluhin ni Leon ang napakaraming atake, kaya kinailangan niyang itigil ang balak na tapusin si Leopard. Sa halip, humarap siya sa mga kalaban at itinaboy ang mga ito bago muling nakipaglaban. Para kay Leon, si Leopard ang pinakamalakas at pinakamapanganib. Ang iba ay parang maliliit na langaw lamang. Ngayong bagsak na si Leopard, wala nang gaanong banta ang kanyang mga tauhan. Parang isang tigre sa gitna ng mga tupa, isa-isa silang tinaga ni Leon at walang makapigil sa kanya. Sa loob lamang ng ilang sandali, lahat ng kalaban ay bumagsak sa lupa. May gusto pa bang sumubok? Sigaw ni Leon habang pinuprotektahan si Iris. Ang kanyang mga damit ay nabahiran na ng dugo at nagmumukha siyang isang nakakatakot na mandirigma na tila Diyos ng digmaan. Nakakalat sa lupa sina Leopard at ang kanyang mga tauhan, wala nang kakayahang lumaban at ni isa sa kanila ay hindi na makabangon. Ang tagpong iyon ay tunay na nakakagulat at dramatiko. Lahat ay natulala mula kina Iris, Jess, at kasintahan nito, hanggang sa 4 na naunang kalaban at mga taong nanunood. Hindi nila inakalang kayang talunin ni Leon si Leopard at ang lahat ng tauhan nito ng mag-isa. Maikokonsidera pa bang tao ang isang tulad ni Leon? Minsan nang natalo ni Leopard ang 17 o 18 kalaban ng mag-isa kaya nakilala siya dahil sa laban na iyon at itinuring na halos walang kapantay. Ngunit si Leon ay natalo ang 30 o 40 katao ng mag-isa at kabilang pa roon si Leopard bilang isa sa pinakamalalakas niyang kalaban. May isip kung gaano katindi ang lakas ni Leon. Sa sandaling iyon, lahat ay natulala sa tapang at tila hindi matitinag na kapangyarihan ni Leon. Jess, nangyayari ba talaga ito? Hindi ba ako nananaginip? Nanginginig na sabi ng nobyo ni Jess habang nanginginig ang buong katawan sa takot. Doon niya napagtanto kung gaano siya naging hangal nang maisip niyang turuan ng leksyon si Leon. Mabuti na lamang at nahuli siya ng isang hakbang kumpara sa mga tauhan ni Leopard, kung hindi siya sana ang unang bumagsak sa lupa. Babe, sobra siyang marahas. Dapat lumayo tayo at huwag magpakita sa kanya. Namutla si Jess sa takot at agad hinila ang nobyo palayo at nagtago. Natatakot siyang baka balikan sila ni Leon dahil sa nangyari kanina. Bukod pa rito, inilive ni Jess ang buong pangyayari gamit ang kanyang cellphone, kasama ang kahanga-hangang tapang at lakas ni Leon. Ang mga manunood na kanina ay gustong turuan ng leksyon si Leon ay biglang natahimik at wala nang nagkomento. Samantala, ang 4 na lalaki kanina ay hindi rin maganda ang kalagayan. Namutla sila at napaupo sa lupa dahil sa takot. Akala nila ay ipagtatanggol sila ni Leopard at papatayin si Leon ngunit hindi nila inasahan na kahit ang kanilang pinuno na itinuturing nilang hindi matatalo ay natalo rin pala. Bukod pa roon, sila ang unang nagpasimula kaya malamang na sila ang unang pag-initan ni Leon. Madaling isipin kung gaano sila natakot. Leon, ang galing mo. Paano mo nagawa iyon? Malalim na huminga si Iris at sa wakas ay naka-recover mula sa pagkabigla. Iisa lamang ang ekspresyon sa kanyang mukha at iyon ay matinding paniniwala at pagkagulat. Hindi na interesado si Leon na sagutin iyon at sa halip ay nagtanong ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba, Iris? Ayos lang, tumanggo si Iris at kusang kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Leon. Dahil sa naging mahirap na 3 taon ni Leon kasama ang pamilya Manson at sa pagtataksil ni Brody, palaging iniisip ni Iris na wala siyang kakayahan at minsan pa ay naaawa sa kanya. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari, napagtanto niyang mali siya. Hindi lamang nakuha ni Leon ang kooperasyon ng Wheat Group sa sariling pagsisikap kundi ipinakita rin niya ang napakalakas na kapangyarihan at walang kapantay na tapang upang protektahan siya. Lumabas na mas higit pa si Leon kaysa sa kanyang inaakala at hindi niya mapigilan ang pagkagulat. Buti naman nakahinga ng maluwag si Leon at tuluyang nakampante. Kahit pinrotektahan niya si Iris kanina, hindi niya ito nabantayan ng lubos dahil sa dami ng kalaban.
Sa kabutihang palad, may kaunting prinsipyo si Leopard at hindi niya inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin ang mahinang si Iris. Kung nagkataon, pakiramdam ni Leon ay hindi niya ito kakayaning ipagtanggol. Siyempre, dahil din sa kaunting prinsipyo ni Leopard kaya hindi siya pinatay agad ni Leon. Kung masama ang kanilang naging asal, matagal na sana silang patay. Sa sandaling iyon, may dalawang itim na Audi ang dumating mula sa malayo at huminto malapit kina Iris at Leon. Bumukas ang pinto ng mga sasakyan at may mga taong bumaba mula rito. Kabanata 135. Akala ni Leon ay may dumating na karagdagang kalaban kaya agad siyang naging alerto at nagbantay. Ngunit hindi nagtagal, napansin niyang pamilyar ang mga ito. Tiningnan niyang mabuti at agad niyang nakilala na ang mga iyon ay ang 6 na bodyguard ni Iris. Miss, paumanhin po sa aming pagkahuli. Mangyaring patawarin ninyo kami, sabay-sabay na lumuhod sa isang tuhod ang 6 na bodyguard sa harap ni Iris at halatang nababahala. Ang lugar ay pampublikong pasyalan na maraming tao kaya hindi inaasahan na may mga gagawa ng gulo roon. Bukod pa rito, kadalasan ay hindi pinapayagan ni Iris na lumapit ng sobra ang kanyang mga bodyguard kaya medyo naging kampante sila at nanatili lamang sa paligid. Nalaman lamang nila ang nangyayari nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ni Leon at ng grupo ni Leopard. Sa kabutihang palad, naprotektahan ni Leon si Iris habang wala sila. Kung may nangyaring masama, sila ang tiyak na masisisi. Tumayo na kayo, hindi ninyo kasalanan. Ako ang may ayaw na lumapit kayo ng sobra, malamig na sabi ni Iris at hindi niya sila sinisi. Nakahinga ng maluwag ang mga bodyguard at agad na tumayo. Miss, sino-sino kayo? Nagulat si Leopard at doon niya napagtanto na maaaring hindi pangkaraniwan ang pagkakakilanlan ni Iris. Naramdaman niya ang masamang kutob. Baliw ka, ang binibining ito ay si Iris Young, ang pinakamamahal na anak ng pamilya Young. Paano ninyo nagawang bastyusan siya? Para kayong naghahanap ng kamatayan, galit na sigaw ng pinuno ng bodyguard na si Shane habang masamang nakatitig kay Leopard. Gusto niyang durugan ang mga ito sa galit. Ang iba pang bodyguard ay punong-puno rin ng galit at naglabas ng matinding aura. Kung hindi lamang naghihintay ng utos mula kay Iris ay matagal na sana nilang pinagbubugbog ang grupo ni Leopard. Ano? Ang pinaka-pinapahalagahang dalaga ng pamilya Young. Si Iris ang isa sa 4 na pinakamagagandang babae sa Springfield City, at tila tinamaan ng kidlat si Leopard. Ang kanyang mga tauhan kabilang ang 4 na lalaki kanina ay nabigla rin. Ang mga taong nanunood ay nagulat din at nagsimulang magbulungan. Ang pamilya Young ang nangunguna sa 4 na malalaking pamilya sa Springfield City at napakalakas ng kanilang impluensya, na walang sino man ang kayang bumangga sa kanila. Maaaring pinuno si Leopard sa lugar malapit sa Mist Cloud Mountain ngunit ang kanyang katayuan ay katulad lamang ng karaniwang mayayaman o kilalang tao. Wala siyang laban sa isang higanteng pamilya tulad ng Young, lalo na ang kanyang mga tauhan. Sa araw na iyon, ang kanilang kayabangan ang nagdala sa kanila sa problema laban sa kilalang si Iris Young. Lalong-lalo na ang 4 na lalaking unang nanggulo at paulit-ulit na nang istorbo kay Iris. Isa lamang ang kahihinatnan nila. Ang mga taong ito ay nagkasala sa inyo, Miss. Ano po ang nais ninyong gawin sa kanila? Magalang na tanong ni Shane. Gawin ninyo kung ano ang nararapat, malamig na sagot ni Iris na puno ng galit. Mabait man siya at ayaw mang-api, samobra na ang mga taong nasa harap niya. Maraming beses tinamaan si Leon habang pinuprotektahan siya at umabot pa sa puntong tinaga siya sa likod ni Leopard. Hindi niya mapigilan ang galit. Naramdaman ni Shane ang galit ni Iris at tumigas ang kanyang tingin habang mahigpit na nag-utos sa iba pang bodyguard. Putulin ang lahat ng kanilang mga paa at kamay. Nauunawaan, sagot ng mga bodyguard at agad silang naglabas ng malamig na aura habang papalapit kina Leopard at sa kanyang mga tauhan na may nakakatakot na ekspresyon. Kitang-kita ang matinding takot sa mukha ni Leopard at nanginginig siya sa pangamba. Ang aura na inilalabas ng mga bodyguard ay napakalakas at may bahagyang galaw ng tunay na enerhiya na nagpapakita na lahat sila ay mga mandirigma. Maganda rin ang kanilang pundasyon sa pagsasanay, at si Shane ang may pinakamataas at pinakamisteryosong antas sa kanila. Walang laban si Leopard sa mga ganitong kalalakas na mandirigma.
Hindi may larawan ng desperasyon sa kanyang puso at wala siyang lakas ng loob na lumaban pa. Hindi ko alam ang tunay mong pagkakakilanlan, Miss Young. Hindi ko sinasadyang bastyusan ka. Maawa ka sana, at patawarin mo kami kahit ngayon lang. Mapotla ang mukha ni Leopard habang agad na lumuhod sa harap ni Iris at nagmakaawa. Matagal na siyang mandirigma at marami na siyang naging kaaway. Kapag naputulan siya ng mga paa at kamay, halos tiyak na ang kamatayan sa hinaharap at pati ang kanyang pamilya ay madadami. Hindi niya kayang pasanin ang ganitong kapalit. Patawarin kayo. Paano ko magagawa iyon? Malamig na tanong ni Iris habang nakatingin kay Leopard. Ang galit niya ay hindi dahil sa panggugulo sa kanya, kundi dahil muntik nang mapatay si Leon kanina. Nanlungo si Leopard at lalo pang lumalim ang kanyang desperasyon. Hindi siya takot mamatay ngunit may pamilya siyang may iwan at mga tauhan na umaasa sa kanya. Kapag may nangyari sa kanya, hindi magiging maganda ang kahihinatnan nila. Napagtanto ko na ang aking pagkakamali, Miss Young. Nakikiusap ako, bigyan ninyo ako ng pagkakataong magbago. Ipinapangako kong magiging mabuting tao ako. Patuloy na yumuyuko si Leopard hanggang magdugo ang kanyang noo para lamang humingi ng awa. Nakikiusap kami, Miss Young. Maawa po kayo at bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Sabay-sabay ding lumuhod ang kanyang mga tauhan at paulit-ulit na nagmakaawa. Isa-isa silang lumuhod at naging napakalungkot na tanawin ang eksena. Bilang isang babae, lumambot ang puso ni Iris at nahirapan siyang tanggihan ang mga ito. Ngunit nang maalala niya ang mga sugat ni Leon, tumigas muli ang kanyang puso at ibinaling niya ang kanyang tingin sa ibang direksyon at hindi sila pinansin. Tuluyang nawala ng pag-asa si Leopard at ang kanyang mga tauhan. Sandali, biglang nagsalita si Leon at lumapit. Mukhang sincere naman sila kaya tanggapin mo na ang paghingi nila ng tawad at patawarin mo sila kahit ngayon lang, pakiusap ni Leon para kina Leopard. Ano, baliw ka na ba, Leon? Paano mo sila kayang ipagtanggol gayong muntik kanilang patayin? Gulat na sabi ni Iris habang nakatingin kay Leon na hindi makapaniwala. Pati sina Leopard at ang kanyang mga tauhan ay nagulat din. Hindi nila inakalang ang taong gusto nilang patayin ang siya pang mamamagitan para sa kanila. Talagang nakakalito ang ginawa ni Leon. Ganun pala, Iris. Galit ka sa kanila dahil sinaktan nila ako. Biglang napagtanto ni Leon at ngumiti. Sino ang nagsabing dahil iyon sa iyo? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano na mula ang pisngi ni Iris na halatang nataman. Lalong lumawak ang ngiti ni Leon ngunit agad niyang binago ang usapan at sinabi. Si Leopard ang may pakay sa akin at hindi niya inutusan ang kanyang mga tauhan na saktan ka. Sinunod pa rin niya ang ilang patakaran ng kanilang mundo. Ang taong may prinsipyo at marunong maglagay ng hangganan ay nararapat bigyan ng pagkakataon na magbago. Samantala, ang apat na lalaking nakasalubong natin sa bundok ang tunay na mga salot ng lipunan at hindi sila basta-basta mapapatawad. Palaging malinaw kay Leon ang hangganan pagdating sa mga alitan. Kahit sinugitan siya ni Leopard, may kaunting prinsipyo pa rin ito. Magkaiba lamang sila ng pananaw sa pamumuhay at hindi yun sapat na dahilan upang patayin niya si Leopard. Sa kabilang banda, ang apat na lalaking kanyang binugbog sa bundok ay walang prinsipyo at moralidad. Ang mga ganitong tao ay maaaring maging panganib sa lipunan kaya nararapat lamang na mabigyan ng mabigat na parusa. Sige, susundin ko ang desisyon mo, tumanggo si Iris matapos mahikayat ni Leon. Maraming salamat, Mr. Wolf. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo ngayon. Ipinapangako ko bilang si Felix Leopard Monita na gagawin ko ang lahat para matulungan ka kahit tumawid pa ako sa apoy. Labis na naantig si Leopard at magalang na yumuko kay Leon. Kahit sinugitan siya ni Leopard, pinili pa rin ni Leon na patawarin ito at ipagtanggol pa. Malalim ang naging epekto nito kay Leopard at labis niyang hinangaan si Leon. Pagkatapos, sa utos ni Iris, lumapit sina Shane at ang iba pang bodyguard at hinila ang apat na lalaki na parang walang bigat. Huwag po nagmamakaawa ang apat na lalaki habang nanginginig sa takot at paulit-ulit na nagmamakaawa. Miss Young, alam na namin ang aming pagkakamali. Maawa po kayo, bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Dalhin ninyo sila. Ang apat na ito ang nagsimula ng gulo kaya dalhin sila sa presinto at ipaubaya sa mga awtoridad. At ipaalam ninyo rin ito kay Lolo. Gusto kong tiyakin na hindi sila basta makakalusot.
malamig na utos ni Iris at hindi siya nagpaapekto sa kanilang pakiusap. Noong una ay pinatawad niya ang mga ito ngunit wala siyang nakuha kundi kawalan ng respeto. Hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali. Hindi man sila maaaring parusahan ng personal, may paraan pa rin upang mapanagot ang mga ito sa batas. Dahil sa masasamang gawain ng apat, malaki ang posibilidad na makulong sila ng matagal lalo na kung makialam ang pamilya Yang. Naiintindihan sagot ni Shane habang dinala nila ang apat na lalaki at isinakay sa sasakyan bago umalis. Muling naging tahimik ang paligid. Kumusta ang sugat mo, Leon? Gusto mo bang pumunta tayo sa ospital? Nag-aalalang tanong ni Iris. Ayos lang ito, mababaw lang ang sugat. Gagamit na lang ako ng kaalaman ko sa medisina at lalagyan ng gamot pagdating sa bahay, hindi na kailangang pumunta sa ospital, sagot ni Leon habang nakangiti. Nag-alinlangan si Iris ngunit kalaunan ay tumango. Pumunta sila sa parking area at sumakay si Iris sa motorsiklo bago sila umalis. Pagbalik sa Dragon Bay Villas, naghanda si Leon ng simpleng gamot para sa sugat sa kanyang kwarto. Kailangan ko ng tulong mo, Iris. Hindi ko maabot ang sugat dahil nasa likod ko. Iniabot ni Leon ang gamot at hinubad ang kanyang damit upang ipakita ang kanyang likod. Bahagyang namula ang mukha ni Iris nang makita ang likod ni Leon at bigla niyang naalala ang ilang sandali kanina. Mabilis na tumibok ang kanyang puso at nakaramdam siya ng kaunting hiya. Ayos ka lang ba, Iris? Nagtatakang tanong ni Leon nang mapansing hindi siya kumikilos. Ako, ayos lang, bahagyang namula ang kanyang pisngi ngunit agad niyang pinakalma ang sarili at dahan-dawang nilagyan ng gamot ang sugat ni Leon. Ang sugat ay humigit kumulang 4 hanggang 5 sentimetro ang haba at mukhang malalim kaya nakakatakot itong tingnan. Nakakagulat, ang sugat sa likod ni Leon ay naglangib na at halatang malaki na ang ipinagaling kahit hindi pa ganoon katagal mula nang masugatan siya. Nagsara na ang sugat mo, Leon. Napakabilis ng paggaling mo, nagulat na sabi ni Iris. Malinaw niyang naaalala na nasaksak si Leon sa dibdib noong iniligtas siya nito sa una nilang pagkikita. Noon, gumaling ang sugat at natanggal ang peklat sa loob lamang ng 1 araw at halos walang iniwang bakas. Ang makita itong mangyari muli ay napakahirap paniwalaan para kay Iris. Siguro mas malakas lang talaga ang katawan ko kaysa sa iba. Kaya mas mabilis akong gumaling, sagot ni Leon habang iniisip na may kinalaman ito sa kanyang pagsasanay ng espiritual na enerhiya. May punto ka, tumango si Iris at hindi na ito pinagtakhan pa. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang maputing kamay at marahang minasahe ang gamot sa likod ni Leon. Dahan-dahan niyang ipinahid ito pataas at pababa hanggang matapos niya ang paglalagay. Dahil dito, mas bibilas ang paggaling ng sugat ni Leon. Kinabukasan, tuluyan ng gumaling ang sugat sa likod ni Leon matapos ang isang gabing pahinga. Ang sugat sa paa ni Iris ay unti-unti ring gumaling at kaya na niyang maglakad ng walang tulong. Ayos lang basta hindi siya gagawa ng mabibigat na gawain. Plano sana niyang magpahinga ng 2 araw pero dahil sa kanyang kalagayan, hindi siya nakalabas kasama si Leon. Bukod pa rito, nag-aalala siya sa kooperasyon ng Elegante Group at Wheat Group kaya hindi siya mapakali sa bahay. Nagpasya siyang pumunta na lang sa kumpanya kasama ang kanyang bodyguard upang personal na bantayan ang sitwasyon. Samantala, wala ring maitutulong si Leon sa pagdisenyo ng plano ng kooperasyon kaya napilitan siyang manatili sa bahay upang magpahinga. Nang magtanghali, nakatanggap si Leon ng tawag mula kay Lily. Inanyayahan siya nitong kumain sa kanilang bahay bilang pasasalamat sa pagtulong ni Leon sa paggaling ng kanyang ina na si Serena at sa pagtulong din sa gastusin sa pagpapagamot. Malaki ang utang na loob ng kanilang pamilya kay Leon. Wala namang mahalagang ginagawa si Leon kaya pumayag siya at agad na nagtungo sa lugar na ipinadala ni Lily. Nakarating siya sa isang lumang lugar sa gilid ng lungsod. Ang mga bahay roon ay luma na at tila ilang dekada nang nakatayo at hindi gaanong maunlad ang lugar. Doon nakatira si Lily at ang kanyang pamilya. Hindi rin ito kalayuan sa Mist Cloud Mountain. Maganda ang kapaligiran at tahimik, malayo sa ingay ng lungsod. Huminto si Leon sa entrada at nakita niya ang isang magandang babae na naghihintay. Si Lily iyon. Leon, nandito ako, masiglang kumaway si Lily. Ngumiti si Leon at pinahinto ang motorsiklo. Lily, ikaw ay, nagulat si Leon sa kanyang suot.
Alam niyang maganda si Lily ngunit karaniwan ay may suot itong salamin na bahagyang natatakpan ang kanyang mukha. Ngayon, wala na itong salamin at mas lalo pang lumitaw ang kanyang ganda. Nakasuot si Lily ng puting damit na hapit sa katawan. Ang kanyang mahahabang binti ay nababalutan ng manipis na medyas na lalong nagbigay diin sa kanyang maayos at eleganteng anyo. Ang suot na damit ni Lily ay simple ngunit napaka-fashionable, at kahit hindi ito mamahaling luxury brand, bagay na bagay ito sa kanyang kaakit-akit na personalidad at nagbigay sa kanya ng natural at magandang dating. Ito ang unang pagkakataon na nakita talaga ni Leon ang tunay na ganda ni Lily. Maaaring hindi siya kasing hot at nakakaakit tulad nina Iris at Ariel pagdating sa pangangatawan, ngunit halos kapantay niya si Ariel sa ganda at kabilang siya sa mga pinakamaganda rin. Leon, may problema ba? Nag-blush si Lily nang maramdaman niya ang matamang titig ni Leon at agad niyang ibinaba ang kanyang ulo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi na siya makatingin sa mga mata ni Leon. Mula nang iligtas siya ni Leon ng ilang beses, unti-unti siyang nakaramdam ng espesyal na damdamin para rito. Kaya nang yayain niya si Leon sa kanilang bahay, sinadya niyang mag-ayos ng maayos upang mag-iwan ng magandang impresyon. Ang reaksyon ni Leon ay patunay na hindi nasayang ang kanyang pagsisikap at nakaramdam siya ng konting saya. Wala naman, wala talaga sagot ni Leon habang bahagyang nahihiya at agad umiwas ng tingin. Nasa pinakadulong bahagi ang bahay ko, Leon, doon tayo pupunta, sabi ni Lily habang itinuturo ang direksyon sa loob ng lugar. Malawak ang residential area kaya medyo malayo ang pinakadulong bahagi mula sa gate. Tinapik ni Leon ang likod ng upuan ng motorsiklo. Sakay ka, Lily, ihahatid na kita doon, sabi niya. Tumango si Lily at sumakay. Naalala niya ang unang beses nilang magkasama sa motorsiklo kaya bahagya siyang namula at nag-atubiling humawak, ngunit sa huli ay marahang hinawakan niya ang baywang ni Leon upang hindi maulit ang dati. Hindi nagreklamo si Leon at dahan daw ang pinaandar ang motorsiklo patungo sa dulo ng lugar. Ngunit bago pa sila makapagpreno, may nakita silang pamilyar na tao sa harap nila. Si Bowden iyon, ang doktor na tumingin kay Serena sa ospital. Agad na napuno ng selos si Bowden at namula sa galit ang kanyang mga mata nang makita si Leon na kasama si Lily na mahigpit na nakakapit sa kanya. Hindi ko inasahan na magkikita pa tayo ulit agad. Paano ka naparito? Sigaw ni Bowden na puno ng galit. Si Leon ang dahilan kung bakit nawala ang trabaho niya sa ospital at nasira rin ang relasyon niya sa pamilya ni Lily, kaya matinding galit ang nararamdaman niya. Ano naman sayo? Malamig na sagot ni Leon. Lalong nagngit-ngit si Bowden. Nawala ang lahat sa akin dahil sa iyo. Hindi pa tayo tapos dito, nanginginig sa galit si Bowden. Tigilan mo iyan, si Leon ay bisita ng pamilya namin, malamig na sabi ni Lily. Lalong sumama ang mukha ni Bowden at pilit siyang ngumiti. Makinig ka, Lily, hindi ganon. Tama na, ayaw kong makinig sa paliwanag mo. Tara na, Leon, putol ni Lily habang hinila si Leon palayo at iniwan si Bowden na galit na galit. Kabanata 140. Pinanood ni Bowden mula sa likuran habang papalayo si Lily kasama si Leon, at mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao na may galit na ekspresyon. Matigas talaga ang ulo mo, ano? Dahil gustong-gusto mong mapahamak ang sarili mo, tutulungan kitang matupad ang gusto mo. Nagkaroon ng mabigat na tingin si Bowden habang inilabas ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Magkatabing naglakad sina Lily at Leon papunta sa bahay ni Lily. Palaging petty at mapaghiganti si Bowden. Nasabi sa akin na may pinsan siya na napakalakas at makapangyarihan. Ngayong may galit siya sa iyo, kailangan mong maging mas maingat kapag nakasalubong mo siya sa susunod, paalalang may pag-aalala ni Lily. Matagal nang magkapit-bahay ang pamilya ni Lily at ang pamilya ni Bowden, at may kaunti siyang alam tungkol sa background ng pamilya nito dahil dati ay maganda ang relasyon ng dalawang panig. Ngunit sa mga nagdaang taon, lalo pang gumanda ang estado sa pananalapi ng pamilya ni Bowden. Dahil dito, bihira na silang bumalik sa dati nilang bahay mula nang makabili sila ng dalawang bagong bahay sa lungsod. Kaya medyo hindi inaasahan para kay Lily na bigla niyang makasalubong si Bowden sa araw na iyon. Sige, gagawin ko, sagot ni Leon ng casual, kahit sa totoo lang ay wala siyang pakialam. Hindi na siya ang dati, at hindi na rin siya ang dating kauunan na laging inaapi ng iba. Ang galit ni Bowden sa kanya ay wala lang.
Isa lang itong walang kwentang tao na hindi dapat pinagtutuunan ng pansin. Kumatok si Lily sa pangunahing pinto ng kanilang bahay, at ang kanyang kapatid na si Jared ang nagbukas. Pagkakita kay Leon, mainit siyang bumati at inimbitahan ito papasok sa sala. "Nandito ka na Mr. Wolf, pumasok ka at maging komportable." Narinig ni Serena ang usapan sa may pinto at lumapit sa kanila na may ngiti sa kanyang mukha. Halos tuluyan na siyang gumaling matapos ang ilang araw na pagpapahinga, at ang pamumula ng kanyang mukha ay nagmukhang muli siyang malusog. "Hello Auntie Serena, ilang araw na rin mula nang huli kitang makita at mas gumanda ang iyong kutis." Ngumiti si Leon at bumati. "Ramdam ko nga na mas mabuti na ang aking kalusugan kaysa dati, at dahil iyon sa iyo." "Maraming salamat," sabi ni Serena nang may pasasalamat. Lubos ding nagpapasalamat sina Lily at Jared sa kabutihang ipinakita ni Leon. "Walang anuman Auntie Serena, hindi naman ito mahirap para sa akin." Umiling si Leon at ngumiti. "Bakit hindi muna tayo magtanghal iyan at ipagpatuloy na lang ang usapan mamaya? Maaaring lumamig ang pagkain kung hindi tayo kakain agad," sabat ni Lily sa usapan nina Leon at Serena. Ngumiti si Serena at tumango. "Sige, kumain na tayo." "Oo nga pala Leon, si Lily mismo ang naghanda ng tanghalian ngayon. Hindi man ito ganoon ka-fancy, pero napakasarap ng kanyang luto. Kasing husay ito ng mga chef sa mamahaling restaurant. Talaga, hindi na ako makapaghintay na matikman iyon." Nagulat si Leon. "Naku ma, pangkaraniwan lang ang luto ko. Hindi ito kasing galing ng sinasabi mo." Namula ng bahagya si Lily dahil medyo nahihiya siya sa labis na papuri ng kanyang ina. Pumasok sina Lily at Jared sa kusina at inilabas ang lahat ng pagkain na inihanda niya bago dumating si Leon. Bilang pasasalamat kay Leon, naghanda si Lily ng napakaraming pagkain na may pangunahing putahe tulad ng manok, isda, karne, at itlog. Paminsan-minsan ay naaamoy ang iba't ibang bango ng mga ito. Bawat ulam ay mukhang napakasarap at talagang nakakagutom. "Masarap ito. Ang galing mo talaga sa kusina." Kumain si Leon ng kaunti sa bawat putahe at labis siyang namangha sa sarap ng mga ito. Hindi niya napigil ang purihin siya mula sa kanyang puso. Sa loob ng 3 taon niyang paninirahan sa pamilya Manson, siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay kabilang ang pagluluto at paglilinis. Kahit masasabing nahasa ang kanyang kakayahan sa pagluluto sa loob ng 3 taon na iyon, malayo pa rin ito sa galing ni Lily sa kusina. "Kumain ka pa." Ngumiti ng napakaganda si Lily na parang dagat ng mga bulaklak at hindi niya namalayang dinagdagan pa niya ng pagkain ang plato ni Leon.